Good day, everyone. Once again, this is M Counting, where you'll fall in love with accounting. So, in this video, we'll discuss journalizing. Magjo-journal na tayo dito sa video. So, ito yung mga transactions, no? I-journal natin. Ayan. Ito muna, ayan, until January 31. And then, ito yung other information. At ito yung chart of accounts. Etong other information, mamaya pa to sa adjusting entries, no? Yan. Ignore nyo muna siya sa video na to, itong other info. Chart of accounts, ito yung mga listahan ng account titles na gagamitin mo pag magre-record ka. Yun yung chart of accounts, no? Listahan ng accounts, account titles na gagamitin pag magre-record. Ang requirement nito, gagawa tayo ng 9 cycle. No, 9 cycle hanggang post-closing trial balance. No, sige. Well, let's start. At ito nga pala yung ano ng journal, no. So sa journal, no, yung general journal, yan, lagay mo lang yung date and then yung description, reference number, debit and credit, no. Pero hindi na mamaya natin discuss yung reference number pag magpo-post na ako sa ledger. Sige. Ah, M Accounting and Tax Services is a service business owned by Emmanuel Sirug. Me, ayan. Pero hindi yan totoo yung negosyong yan. The company commenced operations on January 1, 2026 and uses the accrual basis of accounting. The company prepares its financial statements on a monthly reporting period ending every last day of the month. For the initial reporting period, the financial statements covered the month ended January 31, 2026. Take note, alahanin nyo, tignan nyo kung ano yung period, kung monthly, quarterly, semi-annually, o yearly. No? Dito, every month ka daw nagre-report. No? Tandaan niyo yan, ha? Kailangan alam niyo yung period, kung ano yung reporting period niya, no? Kasi may bearing yun sa adjustments, no, class? Sige. Sige. Oh, but before we journalize this, huwag niyo ring kakalimutan yung pinag-aralan natin, yung accounting assumptions. 'Di ba, ang nire-record natin nasa point of view tayo ni entity or business, tama? Whenever na nag-journal ka, ang gino-journal mo lang business transaction lang, no? Huwag mong ire-record yung personal transaction ni owner. Huwag mong ire-record yung transaction ng ibang business or ibang entity, no? Yung kay entity lang. Wag mong i-record yung sa iba. Yun ang ibig sabihin, no? So, ibig sabihin, nasa point of view tayo ni entity. Basta isipin mo, ikaw si entity, no? Yan. Sige. January 1, si Rug, the owner of the business, invested cash of 1.5. Sige. January 1. Anong nagkaroon sa'yo? Kunwari, ikaw si entity, di ba? Nasa point of view tayo ni entity. Anong nagkaroon sa'yo nung nag-invest yung owner? Siyempre, magkakaroon ka ng cash as entity, di ba? Nagpasok ng pera yung owner. Yung cash, anong account siya? Anong elements of FS siya? Di ba asset? Oh, yung asset, kung gusto mong dagdagan, i-debit mo. Kasi yun yung normal balance niya, yun yung makapag-increase sa kanya. Kaya yung cash, kung gusto mong dagdagan, i-debit mo. Nadagdagan kasi may pumasok na cash. Oh, i-debit mo. 1.5. Tama? Ngayon, whenever yung owner nag invest ang account na ginagamit, capital, tama, kung naalala nyo. At yung capital, nadagdagan kasi nag-invest yung owner. Anong gagawin mo para madagdagan yung capital? I-credit mo. Kasi yun yung normal balance niya, yun yung makapag increase sa kanya. Nakukuha? Ayan. Huwag niyong kakalimutan yung normal balance, ha? Tsaka yung mga napag-aralan natin. Ito, di ba, ang asset, normal balance niya, debit. No? Ayan. Si Adelay, huwag mong kakalimutan si Adelay, ha? Yung capital, ang normal balance, credit. No? Pag nilagay mo sa normal balance nila, mag increase sila, tama? Ayan.
Natanggal yung ano dito, yung ayan siya. Ayan, 1.5. Ayan, credit, nasa credit. Ito, credit. Ayan, take note na ito 'di ba, debit 'to. Ito debit 'to, debit. Itong cash. At kapag magke-credit ka, maglaktaw ka ng konting space. Mag-indent ka. Indent ang tawag doon, indent. Nakuha, yan. Yan. And then mag-indent ka pa ng isa dito sa pangatlong ano, i-explain mo lang, no? Short but concise kung anong nangyari sa January 1. Anong nangyari diyan sa transaction na yan. Sabihin mo lang, the owner, ano, to record pala, sorry. To record the owner's investment. Ayan, yan lang. Sabihin mo lang, ni-record, ayan. Ano bang nangyari diyan? Nag-invest yung owner. Ayan siya. Yan, short description. Kuha. O sige, doon na tayo sa pangalawa. January 1. January 1 pa rin. Receive. Nakatanggap ka ng 360,000 cash from clients for accounting services to be rendered evenly over the next 12 months. The amount was recorded as unearned service revenue. Anong nagkaroon sa'yo? Nakatanggap ka ng cash. Hindi magkakaroon ka ng cash, tama? Nadagdagan yung cash mo, kung gusto mo siyang dagdagan, i-debit mo. Dahil yung normal balance niya, yun yung makapag-increase sa kanya. Kuha. O, cash, 360. Anong i-credit mo? Ang i-credit mo, ito. Sinabi na ng problem. Unearned service revenue. Tama? Pero ang reason behind yan, this is the default. Whenever na nakakatanggap ka ng cash in advance, nakatanggap ka ng cash in advance na ang kapalit, magre-render ka ng service in the future, ang nire-record na account doon, unearned service revenue. Kung naalala nyo, yung unearned service revenue, di ba liability account yon? Kung naalala nyo? Kaya siya liability account, ito, kasi may obligation ka pa. May obligation ka na mag-render or mag-provide ng service in the future. Kaya siya liability. Which is, eto siya. Tama naman yung account niya. Default yung ginamit niya. No? Yung mga nakapula, may mga method kasi pagdating natin sa adjustments. No? Yan. Ayun siya, class, no? Unearned service revenue, ginagamit tong account na to para i-record mo yung liability na nanggaling sa advance collection. Oh, ito, nakakuha ka na nga, nakakolekta ka in advance ng 360,000 pero hindi mo pa na-render yung service eh. Kaya liability muna habang hindi mo pa na-render. Once na ma-render mo na yan, magiging revenue na yan. Mawawala na yung pagiging unearned niya. Magiging earned service revenue or service revenue na siya. Tama, yan. Ayan, explain mo lang, sabihin mo lang, to record advance collection from client. Yan, from client. Yan. Yan. Sige. Wag mo nang lalagyan ng date dito. Okay lang. Kasi nangyari naman yung dalawang transaction within same day. Yan. Basta maglagay ka ng space. Whenever na nagjo-journal ka ng bawat transaction, kung yan, maglagay ka ng space, per transaction. Ito. Huwag mong pagdikitin. Sige. O, doon na tayo sa January 3. O, January 3, anong nangyari sa January 3? Paid 12-month insurance premium amounting to 120,000. The payment was charged to prepaid insurance. O, anong anong nagkaroon sa iyo? Anong nagkaroon ka? Siyempre, nagkaroon ka ng prepaid insurance. Prepaid insurance is an asset account, tama? So, prepaid insurance. Magde-debit ka ng prepaid insurance kasi nadagdagan yung asset mo. If you want to increase an asset, put it dun sa kanyang normal balance. I-debit mo. Ayan. Magkano? 120. Anong nawala sa'yo? Nung nawala kay entity? Siyempre, nawalan siya ng cash kasi nagbayad siya ng insurance. Tama. O.
Para i-decrease, para bawasan mo yung cash, i-credit mo. Kasi kabaligtaran ng normal balance ng cash, no? Ang normal balance kasi ng asset, debit. Kung gusto mong bawasan, i-credit mo. Asset tong cash. Ayan. To decrease the cash, yan. Credit. And then, ano mo lang dito, explain mo lang, to record purchase of, ano yung binili mo? Insurance. Yan. Sige. Sige, doon na tayo sa January 4. January 4. Purchase office supplies on account amounting to 60,000. The payment was charged to supplies expense. Anong nagkaroon ka nung bumili ka? Siyempre, nagkaroon ka ng supplies, office supplies, no? Oh, yeah. Supposedly, yun yung i-debit mo, asset. Kaya lang ang initial na ginamit niya, ni-record niya initially as supplies expense. No? Okay lang yun. Acceptable naman yun. No? Later on, i-adjust mo naman. No? Pero yung by default, dapat office supplies i-debit mo. Kasi asset muna dapat siya eh, habang hindi mo pa nako-consume, tama? 'Di ba nagiging expense lang pag na-consume or na-use? By default, asset muna dapat 'to. Pero ang ginamit niya, in-expense niya kagad. Okay lang. I-adjust mo naman siya pagdating sa adjusting entry. I-discuss natin yung mga yan, yung nakapula sa adjustments. So mag-debit ka ng supplies expense. Ang normal balance ng expense, debit. Kung gusto mong dagdagan, i-debit mo. Ayan. Anong nawala sa'yo? Ayan. Anong nawala sa'yo? Cash ba? Hindi, inutang mo. Ayan, no? Sabi dito, purchase office supplies on account. No? On account. Ibig sabihin ng on account, inutang mo. No? Kaya nagkaroon ka ng utang or liability or payable, accounts payable. Anong gagawin mo para madagdagan yung utang mo? Kasi nadagdagan yung utang mo. I-credit mo. Kasi ang normal balance ng liability or yung payable, credit. Kung gusto mong dagdagan, i-credit mo. Amounting to 60,000. And then, short description, sabi mo lang, to record purchase of office supplies on account. Ayan. Oh. Kung anong papansin nyo, sunod-sunod yung date, tama? Ayan, no? No? Ganyan ang gagawin mo. Yan yung pag-journal. Dapat in a chronological order. No? Whenever you journalize business transaction, kailangan chronological. Magkakasunod yung date sa pagre-record. Kuha class. O, sige. Sige. January 5 na, no? Sa January 5, purchase office equipment worth 480,000. The company paid 180,000 in cash and signed a note payable for the balance. The equipment has an estimated useful life of 5 years and residual value. Yung second sentence, wag mo munang pansinin. Sa adjustment natin yan, ano, magiging ano yan. Ano. So, bumili ka ng office equipment. Ang halaga, 480. Anong nagkaroon sa'yo? Siyempre, nagkaroon ka ng office equipment. Bumili ka. Ano ba yung office equipment? Asset. Kung gusto mo siyang dagdagan, i-debit mo. Yun yung normal balance niya. 480. Oh. Anong nawala sa'yo? Kasi bumili ka. Nawalan ka ng cash. Nagbayad ka daw ng cash, no, ng 180. No? So, i-credit mo. Baliktarin mo normal balance niya. Nawalan ka ng cash. Tapos, yung remaining balance, kasi 480 yung binili mo, yung halaga ng binili mo. Ang binayaran mo lang 180. Magkano yung difference? 480 minus 180. May 300. Anong yung 300? Nag-sign ka daw ng note payable, no? Kaya notes payable yan yung 300. Ang notes payable, ang normal balance niyan credit. Kasi payable, liability. O nadagdagan yung utang mo, i-credit mo, notes payable. Eh sir, anong pinagkaiba ng notes payable tsaka accounts payable? Ang accounts payable, ano yan? Utang yan na oral lang. Oral promise. Oral promise to pay.
Nangako ka lang na may utang ka, magbabayad ka. At usually, ang term niyan, ano, yung normal credit term na tinatawag, yung 30 days, 60 days bago bayaran. Pero yung notes payable, mas formal to. Kasi sa notes payable, nangako ka, nangako ka na magbabayad ka ng utang mo, pero may dokumento. Isulat mo yon sa promissory note. Kung nakakita na kayo ng promissory note, yung I promise to pay, yun. Ayan, yun yung ano, supported siya ng ano, promissory note. Ayan siya, notes payable. Wa- At again, tandaan nyo, dapat laging balance ha. Every journal, balance yung debit and credit. No? At yung effect niya sa accounting equation, dapat balance. Tama? Naalala nyo? Whenever na nag-journal ka. Yan. Sige. January 5. O, ito na. O, sabihin mo lang, to record purchase of ano yung office equipment yung binili. Ayan. Ayan. O, January 6. January 6. Anong nangyari sa January 6? Purchase furnitures and fixtures worth to 40,000 cash. Oh, yung second sentence, huwag mo munang pansinin, may bearing yan sa adjusting entries. Sige. January 6, bumili ka ng furnitures and fixture. Ang furnitures and fixture, asset yan. Yan yung mga upuan, yung lamesa, yan. Since asset yan, kung gusto mong dagdagan, i-debit mo. Yun yung normal balance niya. Yun yung makapag-i-increase sa kanya. Yan, fixtures, 240. Anong nawala sa'yo nung binili mo? Nagbayad ka daw ng cash. Para bawasan mo yung cash, i-credit mo. Credit cash, 240. Oh, simple explanation. To record, purchase of furnitures and fixtures. Yan. Okay na? Sige. January 10. Sa January 10, anong ginawa mo sa January 10? Paid 50% of the office supplies purchased on account on January 4. Okay, sorry, ito, isog natin. Nung January 10 daw, nagbayad ka ng utang mo nung January 4. Nung January 4, kung natatandaan mo, ito, bumili ka ng office supplies, tama? Nung January 4, ito daw. Nung bumili ka ng office supplies nung January 4, nagkaroon ka ng utang. Ito, accounts payable. Nagkaroon ka ng accounts payable. Ngayon, pagdating ng January 10, binayaran mo daw yung 50% nito, yung kalahati nito. Yun lang, binayaran mo yung kalahati ng utang mo. Ayan, nung January 4. Sige, January 10. So, whenever na magbabayad ka, anong mawawala sa'yo pag nagbayad ka ng utang? Mawawalan ka ng cash. So, magka-credit ka ng cash amounting to, magkano yung kalahati nito, class? Nung 60,000. 60,000 times 50%, edi yung kalahati niya, 30,000. No? Hindi ko napapakita yung computation na yung 30K. O sige, ay, wag na yan. Ah. Nung nagbayad ka ng utang, anong mawawala sa'yo? Mawawala na rin yung liability mo. Hindi totally, kasi kalahati lang binayad mo, mababawasan lang. But still, ang i-debit mo, liability account, accounts payable, 30K. Ayan. Kuha class? Kuha. Kaya ako dinebit yung payable, binawasan ko yung liability, dinebit ko para mabawasan. Ang normal balance niyan, credit. Kapag dinebit mo, mababawasan. And then short description to record partial payment of accounts payable. Yan. Yan. Short lang, short ano lang, description lang. Kuha. Andun na tayo sa January 12. Rendered accounting services for cash amounting to 220,000. Sige. Nag-provide ka ng service sa kliyente mo. Nagbayad na siya ng cash, 220. Anong nagkaroon ka? Nagkaroon ka ng cash kasi nag-render ka ng service. Yan. O, debit mo cash, 220.
Since nakapag-render ka na ng service under accrual basis of accounting, income or revenue na yan. Dapat meron ka ng revenue or income once na nakapag-provide or render ka na ng service. And therefore, magkakredit ka na ng service revenue. Yan. Kasi na-provide or na-render mo na service. Revenue na yan under accrual basis accounting. At dito, we follow accrual basis kasi class. We follow accrual basis of accounting. No? Sige, 220. O sige, ayan. And then short description to record service rendered on cash. Ayan. Ayan. Yan na siya. Okay. January ano na tayo? 14. January 14 and hindi ko na na-highlight yung date. Rendered accounting services on account amounting to 420. O sige. Nag-render ka rin ng service, kaya lang inutang ng customer, hindi pa nagbabayad on account. Client, no, client ang correct term. Pag service, mas appropriate client yung tawagin mo. Pero kung goods o service ka, yung binibenta mo, I mean goods yung binibenta mo, customer. Yan. Since nakapag-render ka na ng service, meron ka na dapat revenue. So magki-credit ka na ng service revenue. Tama? Kasi na-render mo na yung service for 20. To. At since hindi pa nagbabayad yung customer on account, hindi pa nagbabayad, meron ka pang pautang. At yung pautang, yun yung accounts receivable. Tandaan nyo muna, wala pa tayo sa malalim na definition ng bawat account. Basta tandaan mo, accounts receivable, pautang yan. Nagkaroon ka ng pautang dahil sa normal operation mo. Sa akin. Accounts receivable, 420. Ayan, kuha class, pautang on account. And then short description to record service rendered on account. Kuha po ba? Ayan. I hope nakakasunod. O January 15, patapos na tayo. Paid salaries for the half of January amounting to 70,000. O nagbayad ka ng salary. At before we continue, yung mga account na ginagamit natin, dapat consistent sila sa chart of accounts ha. Kung ano yung nasa chart of accounts, yun yung gagamitin mong account title sa pagre-record. Kasi yung chart of accounts, yan yung account na papagamit sa'yo ng company mo. No? Yan. Yan. Kaya ito, yan yung ginagamit nating mga account. Yan. Dapat consistent. No? Yan. Sige. O, balik tayo. January 15, nagbayad ka ng salary amounting to 70K. Yan. O. Bakit ka nagbayad ng salary? Kasi nagtrabaho na sa yung empleyado mo. Na-consume mo na yung service ng empleyado mo. And therefore, expense na yon kapag naka-consume ka na ng service. Tama? And to be more specific, since we are speaking of salary, salary is expense. No? Naka-consume ka na ng service, expense na yon. At ang pinag-uusapan natin, salary, edi salary is expense. Ang expense, ang normal balance niya, debit. Kung gusto mong dagdagan, i-debit mo. And then, since nagbayad ka, mawawalan ka ng cash. Gets class? Now, ang magkano? 70,000. Dito. 70. Kuha. Pantay naman na. And then, to record, payment of salaries. Salaries. Yan. Oh, yan. Nakuha class? Sige. Asa na tayo sa January 20. January 20. Collected 200,000 from clients on account. O dito, nangolekta ka lang ng accounts receivable mo dun sa client mo. January 20. January 20, nangolekta ka ng accounts receivable. So, whenever na nangongolekta ka, anong matatanggap mo pag nangolekta ka? Siyempre, magkakaroon ka ng cash. No? Kaya
mag-debit ka ng cash. Dadagdagan yung cash mo. Since nangolekta ka na, anong mawawala sa'yo 'pag nangolekta ka? Mawawala na yung pautang mo. Mawawala na yung pautang. Mawawala na yung accounts receivable mo. Kung gusto mong bawasan or tanggalin yung accounts receivable, i-credit mo. Kasi kabaligtaran yun ng normal balance niya. Gets, class? Asset pa rin. Magkano? 200K, no? 200,000. 200,000 last, January 25. Paid advertising. Ay, teka, wala pang ano. Wala pang to record. To record collection of accounts receivable. Yan. January 25, paid advertising expense amounting to 25,000. O, nagbayad ka ng advertising expense. January 25. January 25. O, nagbayad ka ng advertising expense. Ayan. Anong ide-debit mo? Ayan. Ayan. Siyempre, naka-incur ka na. Gumastos ka na ng advertising expense. Kaya mo binayaran. Mag-debit ka advertising expense. Ang normal balance ng expense, debit. Kaya in-increase natin. Na-increase eh. Dinebit natin. And then credit cash kasi nagbayad ka ng cash. So magkano? Amounting to 25,000. Lagay mo lang dito 25K. And then lagay mo lang dito to record payment of advertising. Yan. Nakukuha class? Sige. January 28. Rendered accounting services for cash amounting to 400,000. O nag-render ka ng service, nag-provide ka ng service, ang binayad sa'yo on cash na 400. Anong nagkaroon sa'yo? Siyempre, nagkaroon ka ng cash. Cash, yung binayad sa'yo ng client mo. So, mag-debit ka ng cash. Tama? January 28. Debit cash. And then, magkano? Magkano muna? 400. 400 na. Since nakapag-render ka ng service, meron ka ng revenue under accrual. Mag-credit ka na ng service revenue. Ang normal balance ng revenue, credit. Kung gusto mong dagdagan, i-credit mo. And then short description, to record service rendered on cash. Yan. January 28. Yan. Next, January 29. Patapos na tayo. Sige. Receive an electricity bill amounting to 18,000 to be paid next month. Nakatanggap ka ng utility bill, electricity bill. Babayaran mo next month. Sige, January 29. Bakit ka nakatanggap ng bill? Bakit ka binil ng electricity bill? Kasi may na-consume ka na electricity. Kasi kapag binil ka, sinisingil ka na eh. Ibig sabihin, may na-consume ka na, kaya ka sinisingil. At may na-consume ka na, dapat may expense ka na, tama? Anong expense? Utilities expense. Kaya debit, utilities expense. Amounting to 18,000. Nakukuha class? Di ba, naalala nyo? Expense ng isang item once na may na-consume ka na or na-expired na. Dito, na-consume mo na yung kuryente. Kaya ka nga binibill ng electricity company. Sinisingil ka kasi may na-consume ka na. Since hindi pa nababayaran, sabi, babayaran mo pa lang next month. Hindi pa bayad. No? Kung hindi pa bayad, payable pa yan or liability. Kaya magkakaroon ka ng payable. No? Utilities payable. No? Utilities payable. Kakaroon ka pa ng liability. Hindi pa bayad. Yan. Normal balance ng payable, credit. Kaya kinredit natin, dinagdagan natin. What if, sir, walang utilities payable na account? Pwede mong gamitin accounts payable if walang utilities payable na account. Pero mas appropriate to, ayan, utilities payable. Para alam mo kung ano yung utang mo na ano sa kuryente. Yan. And then sulat mo lang to record accrued utilities. Accrued utilities expense. Yan. Yan na lang. Pag sinabi mo accrued, unpaid, no? Hindi pa bayad yan. Yan.
And then, oh, pero inom muna ako. Sis- Oh, January 30. January 30, received and paid a water bill amounting to 12,000. Oh. Dito, nakatanggap ka ng utility bill, ng water bill lang natanggap mo, pero binayaran mo na rin kagad. O sige, January 30. Since nakatanggap ka na ng water bill, natanggap ka ng water bill, once na natanggap mo na yung water bill, sinisingil ka na ng water ano. Ibig sabihin, may na-consume ka na na tubig, kaya ka sinisingil. Therefore, meron ka ng expense. Tama. At tawagin na lang natin tong utilities expense din. Pagsamahin na lang natin, no? Para hindi na mahaba yung ano natin. At dito, wala namang water expense na nakasulat. Utilities expense yung nandito. Yun yung mas appropriate na gamitin. Sige. Since binayaran mo na, nawalan ka ng cash. Yung credit mo yung cash. Kuha. O magkano? 12K, 12,000. 12,000 pareho. And then, to record payment of, hindi utilities eh, dapat water. O, yan, water, ano mo, water na lang, yan. Yan. Record payment of water, payment of water expense. Yan. Ito utility. Pwedeng, electricity, ilagay mo dito. Yan. O sige, January 30 ulit. 30 ulit tayo. Paid salaries for the second half of January amounting to 70,000. Nagbayad ka ulit ng pasahod kasi every quincenas, pasahod. O sige. Nagbayad ka ng salary ng employee. Ba't ka nagbayad? Kasi may na-consume ka na service nila. Therefore, may expense ka na. At since salary ang pinag-uusapan natin, salary is expense yun. Huwag mo nang lagyan ng date dito kasi January 30 din siya. Binayaran mo na ba? Oo, binayaran mo na daw. Ano, no? Paid. O, credit cash. Magkano? 70. And then, yan. To record payment of salaries. Yan. Kuha class. Yan. Kahit tanggalin mo yung expense, pwede na para consistent tayo. Yan. Mm. Sige. Saan na tayo? Dito sa January 31. Last two. January 31. Borrowed 300,000 from a bank by signing a 12% 2-year note payable. Nangutang ka sa bangko. Nangutang ka sa bangko. 300,000. Anong nagkaroon sa'yo nung nangutang ka sa bangko? January 31. Anong nagkaroon sa'yo nung nangutang ka sa bangko? Siyempre, magkakaroon ka ng cash. Kasi nangutang ka sa bangko. Nagkaroon ka ng cash. Ano yung cash? Asset. Kung gusto mong dagdagan, i-debit mo. Yun yung normal balance niya. Yun yung makapag increase sa kanya. 300. Since nangutang ka, anong magkakaroon sa'yo? Nagkaroon ka ng cash pero may utang ka. At yung utang, payable. Ngayon, tingnan mo, anong payable siya? Note payable daw. Note payable. Nag-sign ka ng promissory note. Note payable. I-credit mo note payable. Nagkaroon ka ng utang, tama? Since nagkaroon ka ng utang, kung gusto mong dagdagan yung utang mo, i-credit mo. Dahil yun yung normal balance niya, yun yung makapag-increase sa kanya. Kaya kinredit natin. And then to record, and then sulat mo lang dito, to record eh, bank loan proceed. Yan na. Sige. Ayun siya. Okay. Ito. Tama, 300. Oh. Ayan. And then last, ito na. Ito. Last transaction. Zero withdraw 40,000 cash for personal use. Yan. Ginawa ni Zero? Nag-withdraw ng 40,000 cash. Yan. January 30. O hindi ko na 31, hindi ko nalalagyan dito.
Whenever na ang owner nagwi-withdraw or kumukuha ng pera or kahit anong asset mula sa business, ang account na ginagamit doon, withdrawal. Tandaan nyo klasa, withdrawal or drawings. Depende kung anong nasa account title. O drawings ang nasa account title. Hindi ko na edit class ha. Ito kasi originally Juan de la Cruz. No? Yung nasa owner's equity. Pero pinalitan ko kasi siya eh. Ginawa ko yung sa name ko. Yan. Kaya wag muna ang sundin mo yung ito. Ayan. Ayan na. Hindi ko na edit to. Yan, sige. Sirug capital. Sirug withdrawals or drawings. Since ignore mo na lang to class no. Itong hindi yan Juan de la Cruz. Dapat yung pangalan ko yan, yun nandito. Hindi ko lang na-edit eh. Hindi ko na-edit. Oo. Zero withdrawals or zero drawings na lang. Naalala nyo, yung drawings or withdrawals, ang normal balance niya, debit. Tama? Kaya kung gusto nating dagdagan yung withdrawal, i-debit natin. Dahil yun yung normal balance niya, yun yung makapag-i-increase sa kanya. Kuha. Yun. Kaya dinebit natin. Magkano yung amount? 40K. Since nag since nag-withdraw yung owner sa business, anong nawala kay business? Siyempre, mawawalan ng cash si business. Kasi kung nag-withdraw ng 40,000 cash yung owner, mawawalan ng cash yung business. Kaya magka-credit ka ng cash. Ang cash, asset account. Kung gusto mong dagdagan, i-debit mo dahil yung normal balance niya. Kung gusto mong bawasan, i-credit mo. Kaya kinredit natin, binawasan natin. Eh, nabawasan eh, kumuha yung owner. Ayan. Ayan. And then, short description, to record owner's withdrawal. Ayan. Ayan, class. No. Take note na paki-disregard na lang to, no. Pakipalitan to, etong pangalan dito. Dapat Emmanuel Sirug yan, hindi Juan de la Cruz. Hindi siya na-edit. Okay? Ito na yung journalizing. This is step 1 and step 2 ito, no. Analyze and journalize. No. Okay? Sa mga susunod nating discussion, tatapusin natin until post-closing trial balance. Etong problem na to, etong comprehensive problem na to. Okay, no? Yan. And that concludes our discussion on journalizing. Stay tuned and subscribe for the next lecture.